Okay, ngayon, papatuloy natin. Sinabi ko kanina na ang source ng mga action natin ang tinatawag na success habits. Yung habits natin. At gawin na natin success habits. Ang itinuwero natin yung success habits, hindi yung bad habits. Kasi pag bad habits yan, anong resulta dito? Bad action. Anong resulta ng bad action? Bad physical reality. O tignan mo yung mga nagtitake ng mga masyadong nasinggiro. Inom ng mga nagkakalasing ng mga ala na sobrahan. Anong nangyayari sa katawan nila? Yung mga naninigarilyo. O sinisira yung lungs, di ba? Ano yung bad habits? Anong resulta? Bad body. Isipin, gawin na natin siyang success habits. Pag sinabing habits, yung automatic na gumagalaw ang katawan mo na hindi ka na natin kasi automatic na siya. Naging habits na siya. Actually, habits is the expression of our subconscious mind. Yung subconscious mind natin, yun ang habits. Hindi ka na nag-iisip kung siya gumagalaw. Tama? Kasi mo, nasanay ka na mag-jogging. Baliwala na sa'yo mag-jogging kasi sanay ka na. Okay. Yan ang success habits. Kasi pinagawin natin success. Kaya network marketing skills. Pag-alaman natin yung mga network marketing skills. Ano ba yung example niya? Prospecting. Di ba? Inviting. Presenting. Pag-alaman natin yun, i-develop natin sa sarili natin. Kasi isa yung sa source ng action para makamit ito. Sa network marketing results. Okay? Ano ba yung mga network marketing results? Nagkaroon na kaya maging passion mo yan para masaya ka sa ginagawa mo. At dapat magkaroon ka ng mastery. Mamaster mo talaga yung mga skills na yun. Hindi ka kaya mayroon binigay na hanaw sa inyo sa iba't ibang skills at saka habits. Ngayon, i-check mo sa sarili mo yan ha. I-rate nyo. Itong skill na ito, out of 10. Ano bang sa buhay mo ay ano na yan? Naka 5 na ba ako? Naka 6, naka 7? I-range nyo ba? I-range. Alam, ma-evaluate yung sarili nyo. O, yung mga sa gilid ng mga term ng habits at skills. So, gagawin natin yun para makatulungan tayo. So, basically, itong sasasabi sa network marketing skills, yun ang mag-produce ng action. Pero dapat consistent ha, para makakuha na rin yan ng physical reality. Yung desired success source na gusto natin. At yun ang maging outer reality natin. Yun ang ating situation. In other words, ito is just the exact mirror, exact reflection sa nangyayari dito. Ngayon, pag hindi mo ma-identify yung something wrong dito, may mangyayari na hindi maganda dito. Tuloy-tuloy yan, paulit-ulit na mangyayari yan. Okay? Sa medium mind, intensive seminar na atunan ko, yun talaga in-emphasize. Hanggat hindi mo mababago yung sa loob mo, hindi mo ma-identify yung something na pumipigil sa'yo, paulit-ulit na mangyayari yan. Kaya maganda, ma-identify natin, at saka, ang pasok natin sa programa natin sa subconscious, yung maganda lang. Yung alam natin makakatulong para makuha natin yung tinatawag na desire, success results. Isipin nyo na lang natin nakalagay dito, positive. Dito, negative. Para sa camera, sa camera, yung lumang camera na may film, ang film niya noon, kung titignan nyo yung negative, yung lumang negative ng camera, di ba madilim? Parang puti yung itim, kasi doon pumapasok yung light, para pag dumating siya doon sa photo paper, magiging positive. So this is negative. Na ang resulta niya, positive. And this is actually the exact reflection kung ano yung nanggaling sa loob natin. Okay? Bakit ko ito in-explain? Para maintindihan natin na yung nasahan house natin na skills at saka habits na kailangan natin para magtagumpay sa negosyo ito. Makita natin at mag-aral natin kasi yan ang reflection yan ang reflection ng mga dapat natin, ng mga magiging natin, nangyayari sa loob natin. Pag nagawa natin yan. Pag nagawa mo yung skills na yun, na-develop mo yung good habits na yan, o success habits, madali lang magbago yung ating physical reality. Okay? Ito. Again, ito, hindi mo pwede baguhin. Gusto mo mabago ito? Baguhin mo itong pag-iisip mo. Baguhin ang spiritual reality mo, yung life force. Gamitin sa tama yung life force. Then, gamitin yung emotional reality sa tama.
Dapat meron tayong good feelings, good thoughts, at saka magamit sa tama yung life force natin. Okay? So yan ang purpose ng presentation ito. Again, sa authority, kailangan ng leadership. Because here, we manage people. Yayaman naman tayo sa negosyo dahil sa ibang tao eh. Saan ang gagaling yung pera? Saan ang gagaling yung mga pera natin na kinikita? Di ba sa pera sa tao din, sila yung naging customer, di ba? So the more we help the customers, the more we help the people, the more maraming natutulungan, mas maraming income na papasok. Pero ang i-focus natin, huwag yung pera. I-focus natin yung pagtulong sa kanila. Kasi the more people we help, the more money will come. Papasok na yung pera. Huwag natin habulin ang pera. Ang habulin natin, paano natin mapadama yung pagsisilbi sa tao para kusang dadami ang pera. Okay? Because that would reflect sa ating na physical reality. And then that is leadership. Okay? Combined with everything here, with our commitment, management blueprint na nagkukumbine siya dito para mabuo yung physical reality natin. Okay!